Hello guys, Bimbo Conejo Vlogs here. Good morning. So nandito tayo sa ating allotment and it's my day off also today. Kahahatid lang natin si Shanaya sa school. Si Shama naman ay nasa trabaho. So today guys, so itatry nating mag-harvest ng beetroot. So ayan no. May napapansin kasi tayo na medyo malalaki na. Itatry natin Nami-miss natin yung salad na beetroot. And kailan ba natin ito tinanim? April 11, tinanim namin ito ni Shama and Shanaya. So now is June 25. More than 2 months and 2 weeks lang pala ngayon. So tatry natin. May nakikita tayong medyo malalaki. Ito yung first batch natin na tinanim. Isang line lang naman yan dito sa side na yan. And this side yung medyo marami. Ayan no. Ito yung binlog namin na Shama habang tinatanim namin. And dito sa side na to, ito na mga second batch na to. Siguro after a week o after 2 weeks, isang line din. Kung saan sa lang natin tinatanim basta may space. Ayan no. And this side, ito yung huli kasi may mga natira pang punla. Dito natin tinanim. Sa composteria, ginawa na rin nating taniman. Ito yung parang hindi maganda yung soil dito sa side na to. Ang liliit pero this side, ayan guys medyo hindi lang natin na-delay kaya medyo lantay yung dahon. Pero ayan guys, pasilip lang guys medyo malalaki na. So yun guys, itatry natin ang mag-harvest. Siguro mga hanggang 4 na piraso lang. And namimiss din natin yung salad. Normally pwede itong hilaw kainin diretso na, pero mas prepare ko yung ibo-boiled muna para lumambot and then saka natin i-slice. Very healthy talaga itong beetroot na to. So yan guys, pasisilip lang natin sa inyo guys kasi yan medyo nakikita na nating lumalabas na yung bunga ng beetroot. Kaya nag-decide tayo na i-try. Meron pang wala, yan wala pang lumalabas, pero yung iba obvious na ang lalaki dito sa side na to. Ayan and this one, ito medyo talagang kitang kita ang labas and yung dahon yan guys, pwede sa sinigang. And ito yung nalimutan lang natin to nalimutan ko itanim hanggang sa pinabayaan ko na. Pero yan siguro dito babawas tayo para mas lumaki pa yung ibang bunga. And this side, ayan yung iba nasa ilalim ng potato. Ayan yan natin potato. And here look, and dito sa side na to, ayan medyo lalaki na. And may napansin ako dito, parang medyo matured tong isang to. Ayan parang nagpa-flower na. Pero kung titingnan natin, wala pa masyadong lumalabas na bunga niya. So let's see, tatry natin to kasi parang hindi maganda pag nag-matured So yan guys, how about this side? Ayan Okay guys, try natin bumunot. Start natin. So guys, before tayong mag-harvest ng beetroot, so update muna natin kayo sa ating mga tinanim na vegetable here sa ating allotment, sa mga tomato kung anong update na. Yan guys, ang ating tomato na. Nakikita na natin may mga bunga na, pero I'm not really happy with those tomato. Nagkasakit siya, pero kahit yan nagyelo yung mga dahon, medyo apektado na problema nga ako pero yung bunga naman niya ito kasi yung cherry tomatoes to. Ayan, pero itong isang ito medyo talagang naapektuhan itong isang to. And ito naman yung mga panggisa, medyo malalaki na ang bunga. Ayan
Ito yung normal na pwedeng panggisa, pang salad. Ayan no. And ito cherry din to. And ito yung giant. Ito yung giant na sinasabi. Makikita natin yung bunga niya. Ayan no. Giant talaga. I-start pa lang yan, lalaki na compared dun sa mga cherries. At saka yung panggisa. Ayan na. So, let's see kung magiging successful tayo sa ating tomatoes. Pero para namang nakikita na natin, okay naman kahit medyo nagkasakit nga siya. And ito, ano bang tawag dito? Nalimutan ko ang tawag dito. Ayan na, nag-i-start na rin bumunga. Hindi naman ito kalabasa eh. Nalimutan ko guys. Tingnan na lang natin sa comment section. Pero ito oh, twin tong isang to oh. Ayan oh. And may panibago tayo ditong chilies. Tomatoes. And ito yung ating talong. Binigay lang to ng ating mga kasama dito, tinanim ko. Pero nag-i-start na siya mag-flower here. And this side guys, ito ang update sa ating sweet corn. May flowering na siya. Ayan no. And nag-i-start na rin lumabas ang bunga. So let's see. Ito yung ating unang batch ng sweet corn. Mayroon tong yellow and white. Pinagsama ko na. So let's see. And ito nga yung ating broad beans yan no. Pinapagulang na namin kasi yung beans ang ating kukunin dito. And ito yung ating dwarf beans. Friends, dwarf beans yan ang dahil bunga. And ito, medyo malaki na ang ating sayote. Ayan no. Ito yung ating isang purpose din today. Kaya nagpunta tayo dito. Gagawin natin to. Meron tayong inipon na kahoy dito. So let's see. Kasi tumataas na eh. Kailangan nating i-prepare yung kanilang kakabagan. And may mga panibago tayong tanim na runner beans. Ayan no. And also ito yung leeks na pinunla nating leeks. So pagka umulan, ta-transfer na natin. And may mga sweet corn tayo dito panibago. And ito lang ang kaisa-isang nakasurvive na cucumber. So let's see kung makakatuloy yan. So yung guys, tingnan natin, harvest na tayo ng beetroot. Ito ang ating unang itatry. Ayan ha. Masyadong malaki kasi. Actually pwede naman bunutin na yan eh. Pwede nang bunutin, hindi na kailangan gamitan ito. So tingnan natin guys. Ayan o, laki o. Oh, dalila. Oh my god. Ayan guys o. After 2 months and 2 weeks. Yan na. Ayan yung dahon yan. Pwede nating lutuin pa. Mga Indian kinakain to eh. And sa Philippines I don't know. Pero yan, magsisinigang tayo. O kahit nilaga po pwede na yan. Yung ano naman yan, yung pinakayang, hindi yung matured. So 1-0 guys. Yan ang ating beetroot. And this side, titingin tayo. Medyo nagkumpul-kumpul sila dito eh. Ilan ba to? Try natin to, nasa gitna. Ayan o. Try natin tong sa gitna para magkaroon sila ng space. Yan guys. So pupwede na to. Ganito yung nabibili natin sa supermarket eh. Maliliit din yung iba eh. Ayan guys. Medyo maliit yung isa. And how about this side, yung medyo gumagalaw-galaw na. Nasaan ba yun? Ah, ito. Tingnan natin. Ang dali lang bunutin. Ang laki rin ito oh. So this side, tatlo ang ating
kinuha. Small, medium, large. And how about this side? Gusto kong itry na tong parang nagmamatured eh. Ayan oh. Excited ako dito eh. Parang maliit lang to eh. Oh, look. Okay din naman eh. Siguro yan oh, parang nagdoble siya. Kaya siguro nag-start na mag-flower. So yan guys. Apat. Wow. Pero ang dami pa nito oh. So yung iba nating mga friends dito at bibigyan natin. Siyempre kailangan natin ng pakikisama here in the UK. And apat, siguro po pwede na to. So this side, hindi na muna siguro. Next time na. Kasi apat na, okay na to. Ayan no, lalaki na rin no. And what do you think guys? Apat na beetroot muna ang ating susubukan. Kasi pang salad lang namin tonight. What do you think guys? Sa Philippines ay Google it. Pwede naman pala itong tumutubo din sa Philippines. Kaya lang sa mga sa mga highland area, sa cooler temperature area, siguro gaya ng Baguio. Yan, tumutubo to sa Baguio. Pero sa Batangas, I think lalo sa amin sa Lipa, pwede rin to eh. Kaya lang dapat talaga yung kapag malamig yung season like Christmas season, malamig sa amin sa Lipa siguro from November, December, January, 3 months. Yeah, start ka magtanim ng November, pwede. Ayan no, ang mahal-mahal daw dito sa Philippines. So try nyo magtanim, lalo sa amin sa Lipa, malamig sa amin pagka Christmas, malamig ang simoy ng hangin. So ang dali lang, 2 months and 2 weeks nakaharvest na tayo ng beetroot. Madali lang magtanim to, hindi talaga maselan. So yun guys, testing lang tayo ng ating beetroot and sasalad tayo mamaya. Yun guys, thank you for watching Bimbo Cornejo Vlogs. And maybe this coming week magluluto si Shama ng beetroot o ako magluluto at tatry natin kainin and we will show how delicious beetroot is it. Okay guys, thank you for watching Bimbo Cornejo Vlogs. Please like, share and subscribe. Thank you, bye bye.